Mga ka-sports, mainit na laban ang paparating para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifiers third window, haharapin na naman natin ang dalawang napakamatinding kalaban, ang New Zealand Tall Blacks at Australia Boomers, at sa sarili pa nilang home court. Kaya ang tanong, kakayanin ba ng Gilas ang pressure o mauulit ang bangungot ng nakaraang window? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Unahin natin ang New Zealand Tall Blacks. Sa kanilang latest post, kitang-kita ang excitement nila sa muling pagdating ng Gilas Pilipinas sa kanilang bansa. Hindi lang dahil sa laban, kundi dahil sa solid Pinoy crowd sa New Zealand. Aasahan na magiging parang home court din ng Gilas ang ingay ng mga kababayan natin doon. Pero huwag tayong magpakampante. Isa sa dapat bantayan ang sharpshooter na si Jordan Ngatay. Teammate pa mismo ni Kai Sotto sa Japan B-League. Sa huling laban kontra Gilas, umiscore lang naman siya ng 22 points at perfect para sa 3-point line. Kapag uminit yan, delikado na naman sa depensa natin. Dagdag pa dyan, may psychological advantage sila. Unang-una dyan ang kanilang home court. Pangalawa, sanay sa malamig na klima. Pang-tatlo, ang kanilang malupit na hakadance na mental intimidation. At kung matatandaan natin, muntik na nating talunin ang New Zealand noong second window. Final score, 69-66. Pero sumablay ang potential game tying shot ni Dwight Ramos. Ibig sabihin, kaya natin silang tapatan. So ngayon, mas malakas na daw ang Gilas. Narito ang inaasahang papasok sa lineup. Kai Sotto, 7'3" dominant presence. Justin Baltazar, all-around big. Mike Phillips, energy at depensa. Dagdag pa sa solid core na sina Abay, Junmar Fajardo, AJ Ido, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, naturalized player na si JB or Justin Brawley. Pero ito ang exciting, sino ang malalaglag sa Final 12? Dahil sa sobrang lalim ng lineup, may mga bigating pangalan na posibleng hindi makasama. Narito ang mga posibleng delikado, si Mike Phillips, bagong pasok pero hindi pa sigurado. Sa guards overload, sila Scottie Thompson, Juan Gomez Deliano, Sergi Perez, Chris Newsome, RJ Barrientos. At sa forwards naman, Troy Rosario, Calvin Oftana. Sa dami ng big men, posibleng maapektuhan ang playing time ng ibang forwards. So dito naman tayo sa mga Aussie, ang Australia threat. Ngayon pag-usapan naman natin ang Australia. Ito ang mas mabigat na hamon Record natin sa kanila 4-0 na po sa qualifiers. Hindi pa natatalo. At sa huling laban kontra Gilas, tinambakan tayo sa ating sariling court pa. Isa sa sumakit ang ulo natin ay si Elijah Pepper. 10 points agad sa loob lang ng 10 minuto. At kung maglaro pa ang NBA level na si Josh Giddey, nako, mas lalong titindi ang problema ng ating national team. So ngayon, ano nga ba ang dapat ayusin ng ating national team? Unang-una dyan ang turnovers. Sobrang dami talaga noong last game Pangalawa, defense rotation para pahirapan ng mga shooters. At pangatlo, ang third quarter collapse. Dito tayo natambakan. Sa totoo lang, hindi maging madali ang laban pero may tsansa pa rin tayo dahil mas malakas na ngayon ang lineup ng Gilas at mas handa na sa international stage. Ngayon, ikaw naman aking tatanungin. Sa tingin nyo mga ka-sports, mananalo kaya ang Gilas kahit isa laban sa New Zealand o Australia? Sino ang dapat tanggalin sa Final 12? I-comment mo po sa baba ang iyong hinaing at babasahin ko yan. At huwag kalimutang i-share ang video na ito at pahit ng notification bell para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!